Panginoon. Dakilain ang kaniyang ngalan, purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil, hindi ako sumangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Makaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat ng Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 10 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako
sa mga lalawigan ng Syria at Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanilang nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako, roon na iyo'y di nalilihim. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malungkot siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Salamat po sa inyong pagsusumikap na magsimba ngayon at lalo na po doon sa malalayo pa ng galing. Salamat sa inyo. Tsaka doon sa mga pirmihan, yung laging naandito. Kung naandito kayo, mapapansin ninyo, halos nagiging pamilyar na yung mga laging naririto. Malimit doon sila sa isang spot lang na yun umuupo. Kung minsan naman, lumilipat din. Salamat din sa pirmihang nagsisilbi ang ating mga tagapaglikom ng handog ninyo, ang mga nagbabasa para sa inyo, at nagdi-distribute ng Holy Communion. Pati na rin sa ating mga matitibay na kasamang nangangalaga ng mapayapa nating pananambahan, parang protestante pa rin. Mapayapa nating pagmimisa. So ngayon po ay nagpapatuloy ang pangkalahatang tema ng ating mga pagninilay kung tayo po ang sama-samang nagsisimba tuwing hapon tungkol po sa pagpapahalaga o yung ating mga values sa buhay. Yun ho ang pangkalahatang tema natin, At ito ay tatagal hanggang sa Huwebes. At sinimulan naman natin kahapon, tingnan ang ating mga pagpapahalaga sa buhay gamit ang proseso ng pagkilatis o discernment. Ayun, kung inyong napansin kahapon, meron tayong mga ini-example ng mga pipiliin at mga hindi pipiliin, pagdi-discern o pagkilatis. Magpapatuloy nga po ito hanggang sa Huwebes, tapos sa Lunes na ulit tayo magkikita-kita. Magde-day off muna si Dodong. Dadalaw sa puntod ng kapatid at bayaw sa Nueva Ecija. Ang teksto po natin ngayon ay napakagandang kapulutan ng mahahalagang aral ukol sa discernment o pagkilatis gamit ang isa lamang criterion o batayan. At ang mahal na pong Jesus Nazareno po mismo ang naglatag ng pamantayang ito base sa sinabi niya sa kaibigan niyang si Marta. At ito po ay ang pagpili ng lalong mabuti. Pagpili ng lalong mabuti. Ang sabi po niya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. At ito'y hindi aalisin sa kanya. So hindi na po tayo papasok ngayon sa debate kung alin ba ang mas lalong mabuti, yung bang ginawa ni Maria o ang ginawa ni Marta. Hindi na po natin pahihirapan ang ating sarili kung alin ba ang mas kalugod-lugod sa Diyos, yun bang contemplative o yung active. Ang atin pong tutumbukin sa ating pagninilay ngayong hapon ay yun lamang isang yun, ang pagpili ng lalong mabuti. Masasabi pong ito rin ang minarapat gawin ni Apostol Pablo ayon naman sa unang pagbasa. Pinili po niyang itaguyod at ipalaganap ang pananampalatayang dati niyang inusig. O siyempre, yun ang lalong mabuti. Ang ipalaganap at itaguyod ang pananampalataya kaysa naman ipagpatuloy niya ang pag-uusig doon. Okay, so ano ba ang pinag-uusapan natin? Ano ba ang pagkilatis o discernment? Ito ba ay sa mga relihiyoso lamang, sa mga pari, sa mga naghahandang maging pari at maging mga relihiyoso at relihiyosa?
Sa tingin ko po ito ay para sa ating lahat. Hindi lang po sa gaya namin. Kasi ayon na rin kay Apostol Pablo, sa isa pa po niyang sulat, sa mga taga-Roma naman, sabi po niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kaniyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid mga kapatid, ang mabuti po nating magagawa ay kung ano ang niloloob ng Diyos. Kaya yun po ang ating pipiliin. Pag pumipili ka, siyempre, meron kang hindi pinipili, di ba? At ito po ay ang lisya o kontra sa niloloob ng Diyos. Ang pagkilatis po ay ang pagdidistinguish o pagbubukod kung alin ba ang niloloob ng Diyos at alin ang hindi. Ang banggit po natin kahapon, sa pananalangin po natin ito matutuklasan. Nalilinawan naman natin ito pag kung ang naranasan natin sa araw-araw ay sumasalamin sa ating natuklasan sa pananalangin. Ulitin ko lang po yun, ano ho? Nalilinawan po natin ito. Kung ang karanasan ba natin sa araw-araw ay sumasalamin sa ating natuklasan sa pananalangin. Okay. Importante pong malaman at magawa ang kalooban ng Diyos. Ito po ang Kaniyang minamahalaga na nararapat din nating pahalagahan. Importante din pong ma-validate natin kung ang ating ginagawa ay ibinubunsod ng napangalanan na nating kalooban ng Diyos. At importante din namang tiyak ang ating pakay sa pagsasagawa nito. Bakit natin isasagawa ang napangalanan na nating kalooban ng Diyos para sa atin? Harinawa ang tanging layunin lamang natin ay para mahalin pabalik ang Diyos. Kung mayroong isang kriteriyon ang Diyos sa atin, harinawa meron din tayong nag-iisang kriteriyon din lamang sa pagsasakatuparan ng Kanyang kalooban sa atin. At ito ay walang iba kundi ang mahalin pabalik ang Diyos at ang ating kapwa, siyempre. Sa puntong ito, bantayan po natin ang pagkapukaw sa ating espiritu. Paano ba tayo ginigising ng Espiritu Santo? Paano nag-uusap ang ating espiritu at ang Espiritu Santo? Naku, Father, para namang pang mga mystic na yan, pang mga contemplatives. Pero alam niyo, pwede natin itong mamalayan kahit hindi tayo masyadong mystic o hindi tayo masyadong contemplative. At pag-usapan po natin ito ng malaliman bukas at sa susunod na araw. Sa ngayon, talakayin po muna natin kung paano natin ito nalalaman. Paano natin nalalaman? Nalalaman po natin ito kung tayo ay nananalangin. Sa madaling sabi, ang taong mapagkilatis ay mapanalanginin. A discerning person is a prayerful person or praying person, para mas madali. Ang pananalangin ay pakikinig at pananalig. So, kung ikaw ay nananalangin at ikaw ay nagsasalita, hindi natin yun minamasama, hindi po natin yun minamali. Pero mabuti kung ang iyong
vocal prayer ay maghahatid sa iyo sa pagpasok sa iyong sarili sa tahimik na pamamaraan at sa pagbibigay ng iyong tiwala sa iyong pinananalanginan. Kasunod po nito ay ang pagpapasya base sa kung ano ang nakilatis. So may konkretong kabuntot ang ating pagkilatis. Ito po yung pagdedesisyon base sa pagkilatis. So naaalaala natin ngayon ang ginagawa ng mahal na pong Jesus Nazareno kapag siya ay nagdarasal. Kung minsan 40 araw at 40 gabi siya roon na nagdarasal at nag-aayuno. Pagkatapos, nagdidesisyon na siya, kine-carry out na niya yung kanyang nakilatis sa pananalangin. May dalawang paraan po akong nailista, mga kapatid, kung paano natin madidistinguish ang kalooban ng Diyos. Dalawang paraan para malaman ang niloloob ng Diyos sa atin. Ang una ay ang kalooban ng Diyos na malaunang naihayag sa atin. Ito po ay ang 10 utos o ang 2 pinakamahalagang utos. Ito po ay ang salita ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Ito po ay ang mga katuruan ng simbahan. Ito po ay ang kanya-kanya nating tungkulin sa mga pinili nating bokasyon. At ito po ay ang mga obligasyon natin sa kanya-kanya nating ministry. At ito po ay ang vision, mission, and objectives ng institusyong ating kinabibilangan. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi na po kailangang kilatisin ulit ang mga ito dahil hayag na ito para sa atin. May kanya-kanya rin po tayong paraan ng pagsasagawa ng hayagang kalooban ng Diyos sa atin. Ang iba, napaka-rigid, talagang to the letter. Hindi pwedeng lumabas doon ang pagsunod. Pag sinabing ganito, ganito lamang talaga. Rigid, Ayan. Ang iba naman, masyadong lax, masyadong lenient. Pwedeng baliin, pwedeng iliko, pwedeng i-adjust. Ang iba naman ay yung pagbabalanse ng pagiging rigid at pagiging lax. Ayun, Saan kaya tayo doon? Masyado ba tayong rigid sa pagsunod sa mga utos ng Diyos? O masyado tayong lax? Ito yung matibay na debate rin sa pagitan ng relative at absolute. Bago na natin uli yung pag-usapan. Ngayon, mga kapatid, ang ikalawa ay tungkol naman sa hindi masyadong hayagang kalooban ng Diyos. So yung una, yung mga hayag na kalooban ng Diyos sa atin. At ang ikalawa ay ang mga hindi masyadong hayagang kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Ito po ang nangangailangan ng masinsinang pagkilatis. Pero bukas na po natin ito tatalakayin at naubusan na po tayo ng oras ngayon. Titingnan din natin kung paano natin namamalayang pinupukaw ng Diyos ang ating kalooban. Mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang siyang manguna sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin po tayo sa Ama na naririto
at nakikinig sa atin. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Sa sandaling katahimikan po ng ating puso, walang sawa po nating iakyat sa krus at ilapag sa dambana ng Nazareno ang ating mga personal na intensyon, pati na po ang mga ipinagbilin sa atin ng mga mahal sa buhay nating hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na muna sa'yo, hinihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang lakas, pag-asa at kagalingan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.